Ito ay isang kwento ng isang mangingisda na binabalik sa dagat ang kanyang mga nahuhuling malalaking isda. Sadyang mga maliliit lamang ang kanyang inuuwi at hinahain sa hapagkainan. Halina't samahan niyo ako na malaman ang kwento kung bakit nga ba niya ginagawa ito. Noong unang panahon, may isang pamilya na lumuwas sa probinsya galing Maynila. Ito ay ang pamilya na mag-asawang si Eman at Norma. Gusto na nilang makipagsapalaran sa labas ng syudad dahil hirap sila na buhayin ang kanilang mga anak sa nasabing lugar. Nawalan kasi ng trabaho si Eman dahil sa nabankrupt at nagsara ang kanyang pinapasukan na trabaho doon. Mula noon ay nanirahan na sila sa probinsya, sa bahay ng mga magulang ni Eman. Sila ay malapit sa dalampasigan na ang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda. Napakasimple at mapayapa ang buhay sa baryo na ito. Hindi tulad sa pinanggalingan nilang syudad, magulo at maingay. Malayo man ito sa syudad, ay ayos lang. Dahil dito ay mabubuhay ka, magsipag ka lamang. Pagkalipas ng ilang araw, ay sumamang pumalaot sa dagat si Eman sa kanyang ama na si Mang Doming. Magpapaturo ito na mangisda dahil hindi ito gaanong sanay at nakalakihan niya na kasi ang buhay sa syudad. Pagdating sa parte ng dagat na pinaniniwala ang maraming isda na mahuhuli doon, nadatnan nila si Tomas, kababata sa baryo ni Eman. Tuwang-tuwa si Eman dahil marami nga ang isda sa lugar na iyon. Marami silang nahuhuli ng kanyang itay. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Eman si Tomas na pinabalik nito sa dagat ang mga nahuhuli niyang mga malalaking isda at tuwang-tuwa ito sa mga sandaling nakakahuli siya ng mga maliliit na isda. Yes, maliit na isda na naman ang nahuli ko. Panigurado ay masarap ito. Wika ni Tomas. Nagtataka si Eman sa kinikilos ni Tomas patungkol dito. Ganun pa man, hindi na gaanong nagtanong tungkol dito si Eman maski na sa kanyang ama. Inisip na lang niya na marahil mag-isa na lang sa buhay si Tomas, wala pa itong asawa at higit sa lahat ay bata pa lang kasi ito, ay pumanaw na sa buhay ang kanyang mga magulang, kaya marahil ay sapat na ito para sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagdating ni Eman sa bahay ay niluto niya na ang mga malalaki at matatabang isda na kanilang nahuli. Ito ang kanilang naging hapunan. Sa mga sandaling matutulog na siya, sumagi sa isip niya ang naging asal ni Tomas sa dagat. Nagtataka pa rin siya kung bakit masaya lang ito kapag ang kanyang nahuhuli ay maliit na isda lamang. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglilinis ng bangka si Eman, dumaong sa dalampasigan si Tomas. Malungkot ito at parang nanghihina. Ayon sa kanya, dahil puro malalaki ang isdang kanyang nahuli, kaya't binalik niya na lang sa dagat ito at kakaunti lang ang mga maliliit na isda na kanyang nauwi. Dahil sa ilang araw na itong palaisipan kay Eman, sinundan niya sa bahay nito si Tomas para malaman at matuklasan ang dahilan kung bakit nga ba maliit na isda lamang ang hinuhuli nito at hinahain sa hapagkainan. Nung nakarating sa bahay si Tomas,
Pinagmasdan at inobserbahan ni Eman sa bintana ang kanyang kaibigan na hindi siya napapansin. Nung nagluto na ng mga nahuling isda si Tomas, doon niya natuklasan na kaya pala hindi nanguhuli ng malaking isda ang kanyang kaibigan dahil hindi ito kasya habang niluluto sa maliit niyang kawali o kaya naman sa maliit niyang kaserola. Naisip ni Eman habang pauwi ng kanilang bahay na kung matututunan lang sana ni Tomas na mag-isip ng paraan sa problema niyang ito at hindi na kontento sa mga maliliit na isda na kanyang nahuli at kinakain, maiisip sana ng kanyang kababata na kung bumili lang ito ng mas malaki pang pangluto o dili kaya'y kung wala naman talagang pera dahil din naman sa kahirapan ng buhay ay pwede naman nahiwain niya ang mga malalaking isda para lumiit at magkasya sa maliit na kawali at kaserola ni Tomas. Mas dihamak sana na mas masarap at mas marami ang kanyang makakain. Mga kaasenso, sa buhay, kailangan lang nating matutunan na lumabas sa ating mga comfort zone. Hindi naman masamang makontento, pero mas masarap na maghangad din ng mas maganda at masaganang buhay. Kailangan mo lang mag-isip ng mas malawak kaysa sa nakasanayan mo. Hindi ito madali, masakit at napakahirap sa umpisa. Pero sa pamamagitan kasi nito, ikaw ay mag-grow bilang tao at iyong madidiskubre na kapag nalagpasan mo ito, mas magiging magaan at mas magiging masaya ang buhay mo kung ikukumpara sa nakasanayan mong buhay na safe ka nga pero wala namang growth at pag-asenso. Huwag mong kalimutan at iyong tatandaan na sa paggawa ng wine o alak gamit ang ubas, kailangan mo muna itong pigain, himay-himayin at durugin sa umpisa para lumabas ang katas at maging isang masarap na inumin. Masarap na alak galing sa katas ng ubas. Ika nga sa kasabihan sa Ingles, all growth starts at the end of your comfort zone. Naway meron kayong natutunan na aral sa kwento natin ngayon. Muli, ito ang iyong kaasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat.